Assalamualaikum. Assalamualaikum mga idol. Ito December 9, araw ng Sabado. Tayo ay pupunta ng masjid. Ito dito pa tayo sa ating subdivision mga idol, Yun na nga, bawat isa sa atin may karapatan gumawa, may kalayaan gumawa ng mga alaala sa buhay. Walang pwedeng magbawal sa atin. Bawat isa sa atin may karapatan gumawa ng mga remembrance sa buhay. Kaya ito, ako ay gumagawa ng mga remembrance sa buhay. Pero tandaan natin, bawat isa sa atin may karapatan gumawa ng mga alaala, pero wala tayong karapatan manira ng kapwa. Yun ang totoo. May kalayaan tayo gumawa ng mga remembrance kung anong gusto mo. Kaya katulad nito, ako ay gumagawa ng remembrance. Ito, December 9, araw ng Sabado, 2023. Kaninang umaga, galing tayo sa tennis court. At tayo ay nag-tennis. At umuwi ng mga 12 na. 12 o sobra pa. Kasi dumating ako sa bahay. Nagsimba na ako ng dohor, mag-alaw na 1 o'clock na ako nakapagsimba dahil kumain muna ako. Ito mga idol, part ito ng ating araw-araw na diary. December 9, araw ng Sabado, 2023. Kaya siguro naman walang masama talaga na tayo ay gumagawa ng mga remembrance sa buhay, pero wala tayong karapatan manira ng kapwa. Kaya habang kaya mo pa, habang ikay medyo malakas-lakas, pwede ka na rin gumawa ng mga remembrance mo. Ito, dito tayo sa Citadilla. At tayo ay papuntang ano ba ito? Paranaque, para magsimba ng Maghrib Aisha. Nag-prayer na ako ng Salatul Asr. At ito, papunta na naman ako ng Paranaque. Ito mga idol, medyo dito kasi walang nagta-traffic. Ito mga idol, pinakamahalaga, wala tayong naagrabyado sa kapaligiran. Yun na nga, paulit-ulit kong sinasabi na maski wala kang natutulungan, ang importante wala kang naagrabyado at hindi ka naging problema ng kapaligiran. Pero mas maigi, mas maganda kung may natutulungan ka.
Pero simple lang yun, simple ang ibig ko sabihin. Maski wala kang natutulungan, ang mahalaga wala kang naagrabyado ada apkatipong ka ang manusia. Pero mga idol, pinaka mahalaga talaga ang mga alituntunin mo sa Diyos. Kaya ng prayer. Itong 5 times a day prayer, ito daw ang pinaka unang lilitisin sa ating buhay sa araw ng paghukom. Itong prayer. Kaya sinisikap natin talaga na naisasagawa natin ang prayer. At ingatan natin na huwag tayo kunin ng ating Panginoon na tayo ay hindi lubos na napatawad ng Allah sa ating mga kasalanan. Kaya lahat naman ay babalik sa Panginoon. Pero ang pagsikapan natin, huwag tayo kunin ng Allah na may natitira pang mga bagay na hindi niya pa na ipatawad sa atin. Ya Allah, Ya Rab, kung sakali na kami ay magbalik sa iyo, sana yung araw na kami ay napatawad mo, O Allah. Alam mo mga idol, hindi biro ang kaparusahan. Hindi biro talaga. Kaya huwag natin baliwalain. Ang mahalaga talaga, tayo ay nagpapa-reminder sa mga kapaligiran, sa abot ng ating makakaya. Tayo ay nagpaparamdam. Pero hindi natin pwede pwersain dahil lalo magre-rebelde ang isang tao sa iyo. Ibig sabihin, lalo kang iiwasan. Kaya sana maisip din nila na lahat ng ginagawa mo ay para rin sa kanila. Malasakit yun. Kaya bawat ano ba ito, yung kaya natin pagsabihan ay iparamdam natin ano ang mensahe ng Islam, ang Allah. Kasi sa totoo lang mga idol, iba ang panahon ngayon. Kapag ikay medyo nagpapa-reminder, parang hindi ka masyadong tinatabihan o medyo lumalayo-layo sa iyo. Maski anak mo, sa totoo lang, may mga panahon na habang ikay nagsasalita tinatalikuran ka. Kaya sa totoo lang, saksi ang Allah, ako ay hindi nagkulang. Ako ay hindi nagkulang sa mga kapaligiran. Bakit nandito ang Montero? Sino kasama mo dyan? Si ikaw lang?
Ito mga idol, dito sa may Kirishima, BF Thai, nandoon ang driver namin. Sa totoo lang mga lodi, mahalaga, hindi tayo nagkulang talaga sa pagpapaalala. Kaya sana i-guide ng Allah ang mga taong hindi niya pa naunawaan kung bakit nandito siya sa daigdig na ito. Mga idol, hindi tayo nilikha ng Allah para lang kumain, matulog, magpasarap, sundin ang gusto ng sarili. Hindi yan ang misyon ng paglikha ng ating Panginoon. Kaya tayo nilikha dahil may mga lituntunin tayo para sambahin siya. Siya ang Allah na nag-iisa. Yan yung sinamba ng lahat ng mga sugo. Yan ang nagsugo sa mga propita. Magmula kay Adan hanggang pababa, hanggang kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga idol, ito part din ito ng ating dawat. Yun na nga, ang mahalaga, tayo ay nagre-reminder. Nasa tao yan kung nasa sa iyo ang pasya, kung alin ang pipiliin mo, kung alin ang tatahakin mong buhay, nasa iyo yan. Kaya tayo ay nagsasalita baka sakali na may mga tao na maabot ng ating buwis at makakuha rin ng hidayat, magkaroon din ng liwanag. Kaya ang totoo mga idol, hindi tayo nilikha ng Panginoon para lang kumain, matulog. Yun na nga, may mga obligasyon tayo sa Kanya. Kaya mahalaga, tayo ay nagbubuwis, voice out, pinapahayag natin kung ano ang kunting nalalaman natin. Kaya ito lang ang ang pagpapahayag ng mensahe or kadakilaan ng Allah. Ayan ay sunnah, gawain ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng sugo. Ang kanilang misyon ay makilala ang kadakilaan ng Panginoon. Magmula kay Ibrahim, ama ng pananampalataya, magmula kay Adam. Yan ay mga mission nila, makilala ang Diyos. Yan, kaisahan, oneness of Allah, kaya kaisahan ng Panginoon. Yung mga iba nating kababayan ay yun na nga, maraming nagbabalik Islam, yung mga nagre-research. Ang hindi talaga matuwid ay yung mga taong katwiran niya, kung saan kami nagising ay yun na. Ibig sabihin, kung ano ang kinagisnan nila sa mga
magulang nila ay sapat na daw. At may mga tao rin na sabi, hindi kailangan ng religion. Hindi naman makakapagligtas sa'yo ay religion. No, mga idol, hindi yan tama. Dahil kung walang religion, di walang batas ang Panginoon. Talagang may religion. Maski noong unang panahon, may religion na dinadala ng mga propeta. Ano yon? Yung pinapakilala nila ang kaisahan ng Allah, kaisahan ng Panginoon. Yun ay religion. At pahanggang ngayon, ang misyon ng Islam ay makilala ang oneness of God, kaisahan ng Allah. Hindi pinaniniwalaan ng isang Muslim ang tatlong persona. Ang tatlo daw ay naging iisa na naman. So ito mga idola, medyo hanggang dito na lang. Ipagpatuloy natin mamaya. Idol, tayo ay tutuloy sa ating puntahan. Ito hindi natin nahabol. Ito mga idol, dumaan tayo saglit sa construction sa ginagawang bahay at medyo sumilip tayo doon para naman makita kung hanggang saan sila. Ito mga idol, paulit-ulit natin sinasabi, bawat isa sa atin may karapatan gumawa ng mga alaala. Pero kung may karapatan tayo gumawa ng mga remembrance sa buhay, pero wala tayong karapatan manira ng kapwa. At yan ay mga bagay na hindi dapat gawin, dahil yun na nga, lalong-lalo na yung paninirang puri, yung tinatawag na kapamaganta, yung kinikwento mo yung kapwa mo kapag hindi niya naririnig. Napaka sama yun, hinalimbawa ng ating propeta, hinalimbawa
ng ating propeta na parang kinakain mo daw ang laman ng kapwa mo. One time daw naglalakad ang mga sahaba at may nakita silang isang himar na patay at bulok, at tinanong ng prophet sa mga kapwa niya, mga kasamahan niya, kaya ninyo ba kainin ang patay na hayop? Sabi ng mga sahaba, ya Rasulallah, hindi namin kaya. Sabi niya, mas maigi pa, mas matimbang pa na ang kainin ng isang tao ang patay na hayop kaysa gawin niyang pulutan ang kanyang kapwa. Yung kinukwento mo, chinichismis mo yung kapwa mo, kung ano-ano, gumagawa ka ng mga istorya, mga masasama, yung mga bagay na ikakagalit niya. Ya Allah, patawarin mo kami kasi minsan kami ay nagkakamali. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin kasalanan. Ya Allah. Ba, mukhang traffic, mukhang talagang napaka-traffic. Grabe, tayo lang ang pinadaan niya. Kaya nararamdaman na ang bakas ng Pasko. Dahil pag Pasko ay talagang parang busy sila na parang hindi mo maintindihan. Sa totoo lang, isa rin itong mga tradisyon na parang hindi tugma sa kagustuhan ng Panginoon. Ito bang araw ng Pasko, party dito, party doon, party dito, party doon, sayawan dito, inuman dito. Sa totoo lang, kung talagang isipin mo ng malalim, ito talaga ay hindi kanais-nais sa ating Panginoon. Bang naging kaugalihan ng ilan nating mga kababayan, yung mga party, pero wala talagang dyan, walang sa Diyos. yan ay matatawag kong makamundong bagay. Sa bagay kasi parang magkahalo only Islam talaga, only Islam ang focus sa sacrifice. Tingnan ninyo, pagmahal na araw ng mga Muslim gaya ng Ramadan, puro simba, dasal, magbigay ng mga charity sa mga kababayan na talagang wala. Yun ang gawain ng mga isang mananampalatayang Muslim. Pero kabaliktaran na naman dito sa mga ibang paniniwala. Lasingan dito, baylian dito, party dito, tingin ko walang koneksyon doon sa Panginoon. Yun lang, may mga simbang gabi sila, pero after that mas marami yung makamundong bagay na ginagawa. Ito mga idol, papatay natin dahil ito malapit na tayo sa masjid. Ito, mamaya na naman tayo inshallah uuwi ng Maghrib. Aisha, last prayer, hintayin na natin yung
last prayer mamaya. Grabe, mukhang punong-puno talaga itong President Avenue. Ito mga idol, tayo ay dumating sa masjid. Ito medyo iharap natin para mamaya pag tayo ay aalis ay dire-diretso na. Ito mga idol, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga idol. Thank you naman sa inyo lahat. Thank you.